Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Walang magiging lutuan bago ang Bicameral Conference Committee o BICAM para sa panukalang national budget sa susunod na taon. Ito ang tiniyak na pahayag ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian nitong kamakailan. Ito ay sa gitna ng mga alinlangan na posibleng magkaroon ng pre-agreement sa mga closed-door meeting o technical meetings na gagawin bago ang mismong BICAM ng mga mambabatas. Para naman sa transparency at pag-iwas sa budget insertion, ila-livestream din ang BICAM, gayon din ang pag-upload ng General Appropriations Bill at ng mga annexes nito sa mga website ng Senado at Kamara. Ilang grupo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nanawagan at pinapaaksyonan sa pamahalaan ang talamak na pangungutong at iligal na pagbiyahe ng mga hindi lisensyadong pampasaherong mga sasakyan sa kalsada. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Nanawagan ng ilang grupo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pamahalaan na agad na aksyonan ang talamak na kotong at kasunduan sa kalsada. Ayon sa Transport Group na pinangunahan ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP, ang paglaganap ng mga naturang modus umano ay sumisira sa marangal na hanap buhay at sa kaligtasan at tiwala ng mga mananakay. Walang lisensya ang mga pasahero, insurance, samantala tayo ay hindi ka pwedeng mamasada na wala kang professional driver's license. At hindi ka pwedeng mamasada, ipasada yung unit kung wala hindi covered ng insurance. So napakalaki yung ating pagkakaiba upang maihayag kung ano ang mga saloobin na ang mga tao na may mga legal na dokumento para makapaghanap buhay dito sa ating sektor. Lantaran rin daw mano ang pagdami ng mga walang lisensya at hindi rehistradong sasakyan mula sa padjak, tricycle, e-trike hanggang motorcycle taxi at tricycle na mga kolorum. Anila ang problemang ito sa kalsada ay hindi lamang nangyayari sa Metro Manila, kundi pati na rin sa mga probinsya at mga munisipalidad sa buong bansa. Napakarami, hindi lang Metro Manila. Buong Pilipinas sa lahat ng nilibot ko. Saan ka ba nakakita? Sa airport, sa loob ng airport, bumibiyahe ang electric tricycle. Walang rehistro, walang lisensya, walang insurance, pero nakakapasok sa mga airport sa probinsya. Kabilang rin dito ang mga Transport Network Vehicle Service na taxi, multicabs, jeepney at lalo na umano ang mga UV Express na iligal ang biyahe. Panawagan ng grupo sa LTO, MMDA at iba pang ahensya na sana ay masolusyonan ang matagal na problema na ito at maging patas sa lahat. Ang kulang-kulang at hindi pantay na pagpapatupad ng batas, bunsod umano ng sinasabing kasunduan ang patuloy na nagpapahirap sa sektor. Marami na pong hindi nakakapaghanap buhay dito. Yun po yung nagiging problema. At yung mga nangungutong na ating mga taga-LTO, sana matugunan niya po ito na matanggal po ito at hulihin po. Kaugnay naman ng korupsyon sa kalsada, nagbigay ng pahayag ang bagong LTFRB chief na si Vigor Mendoza. Ipapatupad daw umano ng ahensya ang online system para masolusyonan ang mga iligal na aktibidad na ito. Tama si Presidente, no? Gagawin natin digital technology, online lang, para we will minimize face-to-face interaction, di ba? So, yun ang gusto natin mangyari kaagad-agad, na yung mga online systems na sinimulan natin sa LTO, itatawid ko po sa LTFRB, which includes online filing. Para sa ganun, wala nang face-to-face interaction. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Non-stop naman ang pagtatayo ng family tent ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa residente ng Bugo City sa panguna ng DSWD Field Office 7 Central Visayas kasama ang 53rd Engineering Brigade ng Philippine Army nitong Biyernes. Ayon sa DSWD, higit 180 tents na ang kasalukuyang naitayo rito upang magsilbing pansamantalang tirahan sa mga nasiraan ng tahanan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.